Magandang araw sa ating lahat. Wala nang patumpik-tumpik. Diretso na tayo sa pag-uusapan nating importante. Sapagkat kung na-observe ninyo sa social media, kumakalat ang mga post ng samut-sari lamang na kung saan nagbibigay idea na may umatras na daw di umanong mga congressman bilang co-author ng impeachment laban po kay Sara Duterte. Actually, nagbigay pa sila ng numero. Ayon po sa ating nabasa, may mga 40 na daw po na mga mambabatas at madagdagdagan pa, no? Binawi ang pagiging co-author ng impeachment laban kay Sara Duterte. Ang tanong, paano magiging co-author hindi pa nga po nakarating sa plenaryo? Actually, ang naganap na butuhan ay bahagi lamang po ng proseso sa Justice Committee to determine the sufficiency in form, sufficiency in substance, sufficiency in probable cause, at bago po dumako sa butuhan para i-endorse ang impeachment complaint sa plenary. Gagawa pa kasi ng committee report ang Justice Committee. Alam ninyo, kung ignorante lang na mga tao ang makakarinig, makakabasa ng mga ganyang klaseng post, ay madali pong maniwala. Paano po magkaroon ng authorship ang impeachment laban kay Sara Duterte? Again, uulitin ko, hindi pa nga nakarating sa plenary. Nasa Justice Committee level pa lang. Kakadetermine pa lang ng probable cause. So ngayong araw, May 4, 2026, magkakaroon po ng deliberation at malamang magkakaroon po ng butuhan para iakyat sa plenaryo ang impeachment complaint. At doon sa plenary, pag didebatihan, marinig yung mga ayaw sa impeachment o ayaw sa committee report at payag sa committee report para po makuha ang 1/3 votes papunta po sa Senado para mag-convene ang Senate as an impeachment court. So saan kumukuha ng lakas ng loob itong mga sinungaling na nagpapakalat? Unang-una, meron pong ang Iglesia ni Cristo ay iba-blacklist daw ang mga congressman na boboto para sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ngayon na naman, binawi daw na mga kongresista ang kanilang sponsorship, which is walang katotohanan dahil po nasa committee level pa lang, nasa Justice Committee pa lang. So, ano kaya ang mukhang ihaharap ng mga congressman na miyembro ng Justice Committee, yung 53, kung babawiin nila ang kanilang boto na may probable cause? Ibig sabihin kasi, yung boto na may probable cause, yan ay ang magiging dahilan para po ituloy ang impeachment hearing doon po sa plenaryo. Bilang bahagi ng mga hakbang bago po matransmit ang article of impeachment sa Senate. So mga kamunting tinig, mga kababayan, malinaw na yung kumakalat sa social media ay for intimidation. At papaniwalain ang mga tao na naduwag ang membro ng House of Representatives, hindi nila kayang ipa-impeach. Paano hindi sila boboto na ituloy ang impeachment? Napakaliwanag, napakaklaro ang mga ebidensya, yung mga documentary evidence. Aside from that, marami pang mga ebidensya ang posibleng lalabas kapag umakyat ang article of impeachment doon po sa Senado. So, ang advice ko lang sa mga kababayan natin na gumagamit ng social media, wag po kayo kaagad-agad magpapalin lang. Suriin ninyo ang mga information, lalong-lalo na ang mga post
ng mga bogus na social media account na walang ibang ginawa kundi ang lituhin ang taong bayan. Sa punto na ito, we would like to commend the fairness, the balance of the Justice Committee to initiate and entertain impeachment complaint. Nakikita naman natin na maayos ang takbo ng proceeding, maayos ang takbo ng impeachment hearing, at maayos ang pagkakalatag ng mga documentary evidence. Not only documentary evidence, but the testimony. Okay? Testimony notarized by the resource person. At iba't ibang ahensya ng gobyerno like AMLAC, NBI, of course, kasama po dyan ang Commission on Audit, nagbigay po ng kanilang pahayag at mga dokumento para po masuportahan yung impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. At syempre, yung mga ipinresenta na mga ebidensya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ay pwede naman pong pasinungalingan ng kampo ni Sara Duterte. Ayun kung kaya nilang pasinungalingan. So mga kababayan, huwag po tayong maniwala kaagad-agad doon sa mga kumakalat na binawi na daw di umano ng ilang miyembro ng House of Representatives ang kanilang perma. Okay? Ang kanilang perma. Kasi nabanggit doon is co-author. Kaya nga sabi ko, napakatanga naman ang gumawa ng ganyang klaseng bumoto ng probable cause pagkatapos bawiin mo. So ibig sabihin, mag-e-expect tayo na halos 40 na mga congressman sa Justice Committee, babawiin nila gagawa lang ng committee report. Wala na ipipresenta na sa plenary ang committee report. At nagsasabi yung 53 na miyembro ng Justice Committee na mayroon pong sapat na basihan para ituloy ang impeachment sa Senado. So ito po ay i-adapt yung committee report sa plenary, doon malalaman yung mga hinuha, yung mga statement ng gusto ipagtuloy ang impeachment sa Senado o yung hindi po gustong ituloy ang pagsumite ng article of impeachment sa Senado. So klaro po yan grabe talaga. Sino kaya ang nasa likod ng ganyang klaseng pagpapakalat ng kasinungalingan? At yan ay malinaw na nililito lamang po ang taong bayan. So nililito ang taong bayan at syempre takutin, i-intimidate ang mga congressman at bibigyan ng mga kwento-kwento na kung saan ay takot sa mga Duterte, takot kay Sara. Nakita naman natin how passionate our people's representative, particularly dyan sa Justice Committee, passionate sila na malaman ng taong bayan ang totoo. And syempre, mabigyan din ng oportunidad si Sara Duterte sa ngalan ng due process na itanggi, pasinungalingan kung anuman ang mga ipinupukol sa kanila na mga impeachable offenses o mga allegations in general. So sana maliwanag po sa inyo yan mga kababayan, na wag po tayo basta-bastang maniwala sa kung ano po yung mga balita. Dapat i-verify. Kasi paano po co-authorship ang pinag-uusapan dito? In the first place, ang narinig po natin is what we call the sponsors. No? Kung bakit nagkaroon po ng sufficiency in form bago i-determine ang sufficiency in substance plus yung sufficiency in probable cause o mayroong pong sapat na basihan. So good luck na lang sa mga nagpapakalat ng kasinungalingan at nag-intimidate. Sabi nga ni Representative Terry Ridon, abay, may sapat po na basihan para iakyat sa Senado ang impeachment complaint. And siguradong sigurado si Representative Ridon
Dahil naman po ay alam ng mga kongresistang boboto sila ayon sa kanilang konsensya at the same time, fairness. So, maraming salamat sa inyong panonood at ganun lamang, ginabalita ko lang sa inyo na may mga kumakalat ngayon na marami na daw pong nag-withdraw ng kanilang perma. Paano po mag-withdraw ng kanilang perma? Nandyan sa Justice Committee level pa lang. Ang nagpahayag ng kanilang boto na mayroon pong tinatawag na probable cause ay ang membro ng Justice Committee. Wala pa tayong ka-idea kung ano ang mangyayari sa plenary. So pinapangunahan lamang po ng mga DDS para po, sabi nila, ay aatras na daw ang mga congressman. Naduwag na daw ang mga congressman. So abangan natin kung anong mangyayari mamaya dyan po sa Justice Committee, sa House of Representatives, bago po iakyat ang committee report sa plenary at pagbobotohan sa takdang panahon ang kapalaran ng Article of Impeachment kung yan po ba ay masubmit o matransmit sa Senado o papatayin sa Kongreso pa lamang. So abangan po natin yan. Maraming salamat. And once again, don't forget to subscribe. Salamat or follow kayo. Bye-bye!